Mga kapuso, maulan ang weekend sa ilang bayan sa Negros Oriental. Sa Shaton, stranded ang mga motorista sa highway sa barangay Gilagaon dahil sa puno na nabuwal at humambalang sa kalsada. Pinagtulungang buhatin ng mga residente ng ilang motorsiklo para makatawid. Walang napaulat na nasaktan o napinsala. Agad naman nagkasa ng clearing operations ang DPWH. Bumaha rin sa isang barangay sa Santa Catalina, bunsod ng malakas na ulan pasado 1:00 ng hapon kanina. Walang napaulat na nasaktan o napinsala. Storm ang nagpaulan sa Santa Catalina at mga karatig bayan ayon sa Pag-asa na inanunsyo na rin ngayong araw ang opisyal na pagsisimula ng habagat season. Simula na rin ba ng tag-ulan? Alamin, maya-maya lang. Magandang hapon po. Huli sa Laguna ang isang Chinese national na nagpapanggap umanong Pilipino. Iniimbestigahan na kung paano siya nakakuha ng driver's license mula sa LTO na kanya raw ginagamit sa pagpapanggap. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa bisa ng deportation order, tinungo ng Bureau of Immigration at NBI Organized and Transnational Crimes Division ang bahay na ito sa Santa Rosa, Laguna. Wala roon ang kanilang target na Chinese national na nagpapanggap na Pilipino at sa halip, isang babae ang nadatnan. Wala. Ha? Wala. Diyan sa sakyan. Bakit? Pero sa impormasyong natanggap ng NBI, nasa subdivision ang kanilang target. Ay, ikutan nyo, nagja-jogging daw. Na-corner nila ang subject. Sinubukan pa niyang mga twiran pero di ito umubra. Oh, pinaid mo nga. Wait lang. Okay na nga, sakay ko na. Hindi, kukunin ko lang cellphone. Sa 36 kasi you're under arrest. Kapartner ang Bureau of Immigration, nahuli itong Chinese national na ito na may mga peke na papeles na siya'y Pilipino, lisensya ng Pilipino. Meron pa siya in possession ng kanyang passport bilang isa talagang Chinese national. Na-recover sa dayuhan ang kanyang Chinese passport na 2027 pa ang expiration date. Pati driver's license na inisyu ng LTO. Magkaparehas ang apelyido sa Chinese passport at lisensya. Pero sa lisensya, tunog Pinoy ang gamit niyang first at middle name at ang bansa ng kanyang nationality, Pilipinas. Ayon sa LTO, may natuklasan sila ng kanilang suriin ang record ng dayuhan ng kanyang pag-a-apply ng lisensya na kanyang ginagamit naman sa pagpapanggap bilang isang peking Pilipino. Hindi po ito conversion of license. Yung existing na license sa abroad na kino-convert for Philippine license, hindi po. Nag-start po siya mag-apply ng driver's license noong 2010. Tapos na-renew po ito noong 2018 sa Bulacan. At yun nga, nakalagay po doon Filipino. Yung iba po kasi ginagamit nila Filipino name eh. Magtatago sila na kunwari Filipino-Chinese, pero talagang mga Chinese national sila na nagpanggap na Filipino. Wala pang pahayag ang arestadong dayuhan na nakakulong sa BI Detention Facility. Kasalukuyan siyang umaapila sa DOJ tungkol sa kanyang kaso. Tuloy ang mas malalim na investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa pagkatao ng Chinese national. Automatic po yan. Ika-cancel po namin yung kanyang driver's license. At tapos po kailangan pong maimbestigahan kung saang mga lugar na issue yan. Nagagamit po nila ito para makapag-acquire ng mga properties, sasakyan, at nagagamit po sa mga fraudulent activities. National security issue na yan kasi kung maraming papasok dito ng mga ibang national at magiging Pilipino, they can already occupy a sensitive position sa government, kaya titingnan yan. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Patay ang dalawang sakay ng isang SUV matapos itong sumalpok sa isang puno sa Pagudpud, Ilocos Norte. At sa Kabayan, Benguet naman, 5 ang nasawi sa pagtagilid ng sinasakyan nilang dump truck. Nakatutok si JP Soriano. Napatangis ang magkakamag-anak na yan matapos tumagilid ang sinasakyan nilang dump truck sa may Governor Ako Provincial Road sa Kabayan, Benguet. Nakahandusay pa sa kalsada ang ilan sa mga nadisgrasya. Lula ng dump truck ang 39 na magkakaanak na dadalo sana ng graduation at kasal sa Nueva Vizcaya. 5 ang nasawi sa insidente. Naiuwi na ang kanilang mga labi. Kritikal naman ang lagay ng 6 sa mga sakay na itinakbo sa Baguio General Hospital, habang nasa Boco District Hospital ang 10 iba pa.
Nakauwi na rin ang iba pang nasangkot sa insidente. Ayon sa pulisya, binabagtas ng dump truck ang paliko at pababang bahagi ng kalsada nang mawala ng preno ang driver. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, serious physical injuries at damage to property. Sa La Trinidad naman, bumangga sa nakaparadang motorsiklo ang isang SUV at saka tumagilid. Sa investigasyon ng pulisya, biglang kumabig ang SUV hanggang natumbok ang motor. Nagkaareglo na ang driver at may-ari ng motorsiklo. Sa isang puno naman, sumalpok ang SUV na ito sa pababang bahagi ng kalsada sa Pagudpud, Ilocos Norte. 2 sakay ang nasawi. Sugatan naman ang 7 iba pa. Maayos na ang kanilang kalagayan. Base sa inisyal na investigasyon, nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng SUV. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa unang Martes ng Hunyo, nakaambang malakihang rollback sa petrolyo. Base sa estimates ng iba't ibang source sa oil industry, maglalaro sa 7 hanggang 9 na piso ang bawas sa kada litro ng diesel, 4 hanggang 6 na piso naman sa gasolina. Ang paggalaw ng presyo ng langis ay bunsod ng sentimentong posible magkaroon na ng peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Gayon din ang pag-asang mabubuksan na ang Strait of Hormuz. Pinulong ni US President Donald Trump ang National Security Team nitong Biyernes sa White House. At wala silang naging pasya tungkol sa pagtatapos ng giyera sa Iran. Iginit naman ng Iranian Foreign Ministry na wala pang pinal na kasunduan ng Iran at Amerika at dapat daw Iran at Oman ang magpasya tungkol sa Strait of Hormuz. Isang barko ang ibibigay ng Amerika sa Pilipinas bilang suporta sa pagpapatrolya sa katubigan ng bansa. Yan pong inanunsyo ni US War Secretary Pete Hegseth sa pulong nila ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Singapore. Tinutukan po yan ni Chino Gaston. Karagdagang suporta sa pagtataguyod ng territorial defense, pagbabanday sa sariling exclusive economic zone, pati na sa pagpulong ng mga interes ng mga kaalyadong bansa. Ilan lang yan sa mga pinag-usapan ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at US War Secretary Pete Hegseth sa kanilang pulong sa Shangri-La Dialogue, isang taunang pulong sa Singapore tungkol sa mga isyu ng seguridad at depensa. Sa naturang pulong, pinag-usapan ang pagbigay sa Pilipinas ng isang barko ng US Coast Guard para gamitin sa territorial patrols. Pleased to announce our recent decision to transfer a 210-foot Reliance-class cutter. To work very closely with you in putting forward purposively and concretely our converged interests. And we will be, as usual, listening and open to greater partnerships. And as we have always stated, that the defense partnership is the linchpin of a greater partnership of economic security, human security, and development for both countries. Nakipagpulong din si Teodoro sa Defense Minister ng South Korea. Natalakay naman ni Teodoro at ng Defense Minister ng Singapore ang pagkakaroon ng sariling Visiting Forces Agreement sa Pilipinas. Ilang beses tinangkang makapanayam ng mga umano'y Chinese media sina Teodoro at Bronner, pero hinarang sila ng mga taga-DND. Ito rin ang mga nangharas umano kina Teodoro at Bronner noong nakaraang taon sa Singapore. Tinan mo. Sa darating na Oktubre, nakatakdang bumisita ng Pilipinas si US War Secretary Pete Hegseth para dumalo sa ASEAN Defense Ministers Meeting. Dito, makakausap niya ang iba't ibang mga defense ministers mula sa rehiyon para pag-usapan ng kooperasyon tungo sa security at stability ng Indo-Pacific region. Nakasama rin sa ilang pulong sa Shangri-La Dialogue si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Kinumpirma ni Bronner na may isang man-made structure na namataan sa loob ng Baho de Masinloc. Nang iulat ito sa mga kaalyadong bansa sa rehiyon, nagpahayag daw ang mga ito ng pagkabahala. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Tinawag ng China na illegal at invalid ang planong negosasyon para sa Maritime Boundary Delimitation o pagtatakda ng hangganan pandagat ng Pilipinas at Japan. Natalakay ang pagtatakda ng maritime border ng Economic Zone at Continental Shelf sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Takaichi Sanai sa state visit ng Pangulo sa Japan. Ang giit ng China, meron silang exclusive economic zone at continental shelf sa katubigan sa silangan ng Taiwan na kanilang inaangkin.
Bukod sa Pilipinas, may territorial dispute din ang China sa Japan sa may bahagi ng East China Sea. Sinusubukan pa namin makuhanan ng panig ng Department of Foreign Affairs tungkol sa pahayag ng China. Susunod, mga suspect sa tangkang pagdukot sa isang mangingisda, kinuyog. Habagat season, opisyal nang nagsimula. Ayon sa Pag-asa, pero tag-ulan. Nagsimula na rin ba? At husay ng mga Gen Z, tampo sa The Clash Teens. Sumiklab ang sunog sa Baseco Compound sa Maynila kanina magtatanghali. Isang bata po ang nasawi. Mahigit 50 pamilyang nawala ng tirahan. Nakatutok si Darlene Kai. Sumiklab ang sunog sa Gasangan Baseco Compound sa Port Area, Maynila pasado alas 11 ng umaga kanina. Nasa labas si Bing nang magkasunog kaya walang naisalbang gamit. Ikalawang beses na itong sunog sa kanilang lugar sa loob ng 9 na taon. Masakit. Back to number 1 na naman. Pero no choice eh. Ang kapitbahay niyang si Norma, nakatingin na lang sa kanilang bahay na natupok. Inuna nilang ilabas ang kaanak na may sakit kaya wala siyang nakuhang gamit. Doon na sa taas yung sunog. Ang laki-laki na. Natakot na akong pumasok sa bahay. Lumabas na lang ako. Nataranta na ako. Hindi ko na nakuha lahat ng mga importante. Bumalik na ako dito sa tindahan. Wala akong nasalba kahit isa. Wala pang 10 minuto, itinaas ng Bureau of Fire Protection Manila sa ikatlong alarma ang sunog dahil sa bilis ng paglaki nito. Dahil po doon sa ating hangin kanina, pabago-bago po yung shift ng hangin. So imbis na papunta lang sa likod, bigla siyang nag-shift sa kanan. Sabi ng BFP, pinalala ng init ng panahon ng bilis ng paglaki at pagkalat ng apoy. Yung sa init po natin is yung siyempre po madali pong madarang yung ating mga light materials. And then sabayan po ng hangin, mabilis po siya. Kailangan po natin siyang maagapan. Magkakandak po tayo ng cover exposure na tinatawag. Tuluyang naapula ng mga bumbero ang apoy matapos ang 1.5 oras. Patuloy na iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng apoy at kabuang halaga ng pinsala. Pagkatapos ng sunog, pinutol ng ilang residente ang mga lumaylay na kawad ng kuryente. Sabi nila, hindi naman raw kasi gagamitin. Nasawi sa sunog ang alagang aso ni Rogelio. Hindi na nakalabas. Kaya wala tayong magawa. Wala na natira. Lahat-lahat. May tindahan ako eh. Sunog lahat. Kung may tulong lang sa gobyerno, yun lang ang ano namin. Makatayo pa ba kami ulit ng bahay? Pansamantalang mananatili sa Baseco Evacuation Center ang mahigit 50 pamilyang nawalan ng tirahan. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Habagat season na pero ayon sa Pag-asa, kahit nag-uulan na sa mga nagdaang araw ay hindi pa opisyal na panahon ng tag-ulan. Ano naman kaya magiging epekto ng El Nino? Ang paliwanag ng Pag-asa sa pagtutok ni JP Soriano. It's official. Simula na ng panahon ng habagat o southwest monsoon ayon sa Pag-asa. Pero bakit sala sa init, sala sa lamig ang panahon? Tirik po ang araw at mainit ang panahon ngayong tanghali ng Sabado pero gaya nga po ng sabi ng Pag-asa, officially habagat season na. Paano ba nila ito nalalaman? Ayan po ay galing po sa mga equipment gaya po sa akin likuran, gaya po ng satellite receiver na ito na direktang nakokonek sa satellite ng Korea. Ilan po sa mga bagay na nakikita nila dyan ay ang kapal ng ulap, ilan po sa mga basehan bago ideklara na habagat season na. Paglilinaw lang ng Pag-asa, precursor o senyalis lang ito na malapit na ang opisyal na panahon ng tag-ulan. Itong southwesterly wind flow rin na ito ay medyo malalim yung profile na sa ating atmosphere. So isa po ito sa mga reasons kung bakit nag-declare na po tayo ng onset ng habagat. Ngayong may bagyong Domeng ayon sa Pag-asa, pag-iibayuhin nito ang habagat. Kaya asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms, lalo na sa darating na Lunes at Martes. Ibig sabihin ba nito, tapos na ang tag-init? Not necessarily po. So in terms of yung mainit na panahon, possible may mga areas pa rin tayong makakaranas ng mainit na panahon. Pero as the weeks progress, ay kung mas dadalas yung ating thunderstorm activity, mas dadalas rin po yung ating, or mas bababa na rin yung ating heat index sa ilang areas. Dahil sa init ng panahon ngayon, nagpatupad na ng rotational water schedule sa irigasyon sa Dinalungan, Aurora. At para mapawi ang init sa Tugigaraw, Cagayan, nagsagawa ng water flushing sa ilang pangunahing kalsada.
Naglatag din ang LGU ng libreng water station sa tapat ng commercial center ng lungsod. Pero dahil nahaharap din ang Pilipinas sa isang matinding El Nino na nagbabantang makaapekto sa bansa hanggang sa susunod na taon, may epekto ba ito sa habagat? Usually mas mataas than normal yung ating mga pag-ulan. Particularly starting on the month of July up until August, nakikita natin na yung average rainfall for those months are higher than normal. Hindi magandang balita yan sa mga nakatira sa mga bahaing lugar gaya sa Gumamela Street, Barangay Rojas District, Quezon City. Lalo tila pataas ng pataas ang antas ng baha sa kanilang lugar kada taon. Kaya nga ready na ang public system announcement sa lugar sa oras ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Sana yung ginagawa matapos na kasi baka yan pa yung ano namin yung dilubyo namin sa yung flood control. Kasi tignan nyo po April yung due date, ano na ngayon, di ba? Madaliin na po kasi ang sabi naman makakatulong daw kasi yung pagbilis po ng baba ng tubig. Mga na lang po namin kung ano mangyayari dyan. Hiningan namin ng pahayag ang DPWH pero wala pa silang tugon sa ngayon. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nakikita ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bibilis pa ang antas ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo o inflation sa bansa. Sa pagtaya ng BSP, nasa 7.1 hanggang 7.9% ang inflation rate ngayong buwan. Mas mataas po yan kaysa sa naitalang 7.2% inflation rate nitong Abril. 2 hanggang 4% ang pangbuong taon na inflation rate projection ng Development Budget Coordination Committee. Kung maitatalang 7.9% forecast ng BSP, yan ang magiging pinakamabilis sa inflation sa loob ng halos 4 na taon, kasunod ng 8% noong November 2022. Sa June 5, i-anunsyo ng gobyerno ang inflation rate para sa Mayo. Ayon sa BSP, inaasahan na kapag pabilis sa inflation ang pagtaas ng presyo ng bigas, gulay at mga karne, gayon din ang paghina ng piso. Bahagyang binalansi raw ito ng mga nakaraang bawas presyo sa petrolyo, ang mas murang isda at pagbaba ng singil sa kuryente. Gen Z's take over the Clash this season. Last week, ipinakilala sa Kapuso livestream ng Behind the Clash ang 24 na teen clashers na makikipagbakbakan sa biritan. Mas makikilala ng Kapuso viewers ang kabataan ngayon through their talents na ipapakita nila sa The Clash Teens. Ang mga nagbabalik na host na sina Julian San Jose at Raver Cruz, hindi na rin maitago ang excitement sa bagong bihis ng one of the top rating singing competitions ng bansa. Actually, first time ever to sa history ng The Clash na magkakaroon ng teens. So, ibang atake to, ibang batch. Kumaga fresh ang mga repertoire. Nakaka-excited kasi may bagong judges na nasa Clash panel. Excited daw kasi maganda rin maipakita yung boses ng mga kabataan and kung gaano sila kagagaling and kaka-bright yung mga future nila as singers kasi ibang skill level din pagdating sa mga teens Susunod, babae sa Amerika na walang kanang kamay, bakit hinabol ng pulis? Isa sa mga natrap sa loob ng isang kuweba sa Lao, nailabas na. Ang iba pa, tinuturoang mag-dive.